nagpatuloy ang turismo sa ilang lugar sa Bohol matapos mapinsala pati ang mga tourist spot. Sa bayan ng Danao, sarado pa rin ang isang adventure park na karaniwang dinadayo ng mga turista. Malaki ang tinamong pinsala ng naturang lugar. Mula sa Danao sa Bohol, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, nandito ako ngayon sa Danao Adventure Park. Ito talaga yung dinarayo ng mga turista na adventure park sa buong probinsya ng Bohol. Magmula nga ng Lumindol ay talagang isinara na ito sa publiko. Bukod kasi sa nasira, yung kanilang adventure facilities ay nagkaroon pa ng mga naglalakihan at naghahaba ang mga bitak sa lupa. Mel, ito nga mahabang bitak na ito, nasa 300 meters daw yan at aabot pa hanggang doon sa ibaba. Pero Mel, ito nga pagkakasara ng parking ito, malaking dagok doon sa mga residente na karamihan na nga ay nasa lanta ng pagyanig. Ngayon naman, nangangamba na mawalan ng kabuhayan. Nakabibinging katahimikan sa dating maingay at buhay na Danao Adventure Park sa Danao, Bohol. Ang parke nakasara mula ng Lumindol. Ang iba't ibang adventure na handog nito, hindi mo na mararanasan. Malaki kasi naging pinsala. Gumuho ang platform para sa zipline, canyon swing at cable car. Ang railing at ilang bahagi ng viewing deck, tinangay na rin ng lupa. Nagalambitin na sa mga kable ang mga pundasyon ng adventure rides. Hindi pa matiyak kung ano ang kondisyon ng receiving platform sa kabilang bundok. Pero mas nakababahala ang naglalakihan at naghahaba ang mga bitak sa lupa sa buong parke. Isa ito dun sa mga malalaking bitak sa activity center ng Danao Adventure Park. Kanina, naglubog tayo nitong mahabang stick. Tandaan ninyo kung gaano na lang kataas yung nakausli mula dun sa stick na yan. Hugutin natin para makita kung gaano kalalim itong bitak na ito. Ang stick na to siguro mga nasa 7 to 8 feet. At ganun kalalim yung bitak na yan. Pangamba ng mga residente, maaaring mas malalim pa yung iba pang mga bitak sa lupa. Ang Dagohoy Cave sa kabilang Dagohoy Hill, hindi na makita. Maaaring kinain na rin daw ng gumuhong lupa. Sa nasabing kuweba raw nagkuta ang bayaning si Francisco Dagohoy na nanguna sa paglaban ng mga Bisaya sa mga Kastila. Ang dinadayong Camera Cave, isinara na rin ng gumuhong lupa. Kaya naman gano'n na lamang ang panlulumo ng lokal na pamahalaan sa pagkakasira ng parke. Noong 2010, nasa 200 turista ang bumibisita sa parke kada araw. 37 million pesos ang kinita nila noong taon na yun. I cannot quantify it in terms of pesos, but in terms of revenue for Danao, it really means a lot because this is funding our social services. Sa ngayon, ang kaligtasan ng mga bibisita ang pangunahing iniisip ng Danao Adventure Park. Lalo't natuklasan lang sa katabing bayan ng Inabanga na may bagong fault na dumadaan sa kanilang lugar. Nagkikipag-ugnayan na sila sa mga geologists para matiyak ang kaligtasan ng itaas ng bundok. The park being, in a gorge, we have to know the stability, of the ground. Kasi we are providing adventure activities, and before we do that, we need these foundations. Pero higit sa turismo, malaking dagok ito sa mga empleyado ng parke. Lahat nasiraan na ng bahay, nanganganib pang mawalan din ng hanap-buhay. Bukod sa higit 100 empleyado, sa turismong dala ng parke nabubuhay ang malaking bilang ng mga residente. Kami lahat dito nahirapan na kami kung saan kami maghanap buhay sa mga pamilya namin. Dahil yung pinagtarbuhan namin na sira na talaga. Mel, sa tayangan na lokal na pamahalaan ay 50 million pesos yung kakailanganin para maibalik sa dating ganda at sigla ang parkeng ito. Iintayin naman daw nila yung rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau kung i-rehabilitate pa nila ang parkeng ito o maghahanap na sila ng iba pang lugar. Nakakalungkot yan, Mel, no? Dahil sa susunod na taon pa naman, dapat ilo-launch ng parke yung kanilang 1.5 kilometer na zipline. Yan ay kung hindi pinakamahaba o isa sa mga pinakamahabang zipline sa buong Asia at maging sa buong mundo. At yan ang latest mula nga dito sa Danao, Bohol. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.